go fishing. The weather is fine. All you need is a gospel hook, sinker, and line. You don't need no bait. God's word will supply. Just throw out the line, let Jesus draw them nigh. Fishers, fishers, fishers of men. That's what God's called us to do. Fishers, fishers, fishers of men. I'm going fishing, how about you? Isang mapagpalang araw sa inyo lahat, mga kinikilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOM HK Gospel Podcast. Paano nga ba makakatagpo ng mabait na asawa na galing sa Diyos? Maring sa umpisa ay kasintahan pa lang, pero darating din yung panahon na iniisip mo kung siya nga ba ang tamang lalaki o tamang babae na pwede mong pagkatiwala ang iyong buhay, o di kaya naman ay pwede mong maging kapartner sa habang panahon at maging nanay o tatay ng inyong magiging mga anak. So ito po yung problema ng maraming tao, maging ng mga Kristiyano. Problema rin ito kung paano sila makakatagpo na tinatawag nilang perfect husband and perfect wife, sabikat sila ay natatakot na kumbaga kung sila ay pipili at kung magdesisyon sila na magpakasal, paano kung sila ay magkamali sa kanilang pagpili? Kung kaya nga ang iba ay nag-aagam-agam o nagkakaroon ng pag-aalinlangan na pumili ng kanilang magiging katuwang o kapartner o magiging asawa. Pero kapatid ko minamahal, sa misaheng ating mapapakinggan sa salita ng Diyos na yung ating matutunghayan at pagbubulayan, ay malalaman natin kung ano nga ba ang tamang criteria o tamang pagpili sa iyong magiging kapartner o katuwang sa buhay. Ang pagkilala sa Diyos, kapatid kong minamahal, ay importante o napakalaga, lalo na sa paghahanap ng iyong magiging asawa. Sabagat ito'y nangangahulugan ng tunay na pagpapasakop ng iyong kalooban sa Kanya, na kung sa Kanya mo sasabihin kung sino ang nais mo at ano ang nais mo para sa isang lalaki at para sa isang babae na dinidesire ng puso mo, ay kayang ibigay yan sa iyo ng Diyos, sabagat hindi Kanya bibigyan ng mapapangasawa o magiging katuwang mo sa buhay na magdurusa ka. Pagkatapos na italaga mo yung sarili sa kalooban ng Diyos, ay dapat maging malinaw para sa iyo kung ano nga ba yung katangian na iyong hinahanap sa isang lalaki o isang babae. Siya ba ay makadiyos na kabiyak na naghahanap ng isang tao na karapat-dapat? Siya ba ay mayroong relasyon sa Diyos? Siya ba ay may puso na naglilingkod sa Panginoon, nakikilala sa Diyos, na may banal na pagkatakot? Ganyan mga panuntunan ng salita ng Diyos, lalo na sa ating magiging katuwang sa panghabang panahon. Malaga na maging malinaw sa iyo, kapatid kong minamahal na nakikinig ngayon, kung ano yung mga katangian na nais ng Diyos. Hindi yung gusto mo, kundi yung gusto ng Diyos para sa isang mapapangasawa mo na magiging katuwang mo panghabang buhay. Tandaan natin, ganito kasi nangyayari sa maraming mag-asawa ngayon, na noong piliin nila o desisyon na nila ang pag-aasawa, ay hindi nila ito isinangguni sa Diyos. Kung kaya nga nang sila'y nagsasama na, lumabas ang malaking problema, ang tunay na ugali, ang tunay na kulay ng isa't isa. Kung kaya nga't mas malimit na sila'y nag-aaway, nagkakasakitan, at mas malimit na magulo ang pamilya kapag hindi o wala sa sentro
ng kalooban ng Diyos ang pagpili natin sa ating magiging asawa. Tanda natin ang umibig sa isang tao pagkatapos na matuklasan na hindi pala siya ang tamang lalaki o tamang babae sa iyong buhay. Ito ay magdadala sa iyo sa matinding kabiguan at siya rin maglalagay sa iyong sarili sa isang mahirap na sitwasyon. Sa aklat po ng Genesis chapter 2, verse 21 to 24 ay ganito ang sinasabi. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae at ito'y dinala niya sa lalaki. At sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. At sa verse 24, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataong ito na aming mapagbubulayan, O Diyos, ang iyong salita. Dalahin ko, Panginoon, ang paksang aming pagbubulayan tungkol sa pagpili ng magiging asawa ay tunay na iyong gabayan. Hiningi namin ang wisdom na galing sa iyo. Hawakan mo, O Diyos, maging ang puso na iyong anak na nakikinig ngayon upang anuman, O Diyos, ang nais mong ipaunawa sa Kanya. Ito ay ganap niyang matanggap at ito'y Kanyang malakaran upang ang Kanyang kinabukasan ay hindi tunay, O Lord, na malagay sa alanganin, kundi, O Lord God, magkaroon siya, O Diyos, ng magandang buhay, kasiyasiya, sabagat ito naman, Panginoon, ang noong paman ang siyang naging layunin mo sa lahat ng sa iyo, O Diyos, ay nananalig at nanampalataya. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong anak na nakikinig ngayon, at ito, God, ang aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid kong minamahal, sa talatang ating binasa mula sa Genesis chapter 2, verse 23, si Adan ay hindi po naghanap o humingi ng asawa, pero pagkagising niya ay meron siyang asawa at ito nga ay sa katauhan ni Eva. Malay mo, baka ikaw rin ay bigyan ng Panginoon ng iyong magiging katuwang sa habang buhay. At siya ay ang lalaki o babae na iyong inaasam-asam na maging bahagi ng lahat-lahat ng buhay mo. So, kaya iiwan daw ng lalaki, sabi ng Genesis chapter 2 verse 24, kaya iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. So, ibig sabihin kapag ang babae o lalaki ay ikinasal, you are no longer two but you will become one flesh. Kung kaya nga kapag ang pag-aasawa ay hindi natin dinesisyonan ng tama at tayo ay nagkamali, tanda natin, hindi natin ito pwedeng i-redo or i-edit ang ating kasal at hindi na ito kailanman mababago sapagkat ang kasal ay isang matrimonyo o ordinansa na ibinigay ng Panginoon upang ito ang siyang magbuklod sa dalawang puso na nagmamahalan. So makita po natin na ang Diyos ay tunay na alam niya ang mabuti at ang masama. Alam niya kung sino ang nararapat sa iyo at hindi nararapat sa iyo. Si Adan ay ibinigay niya kay Eva, si Eva ibinigay niya kay Adan. At dito natin makakita na bagamat hindi humingi sa Adan ng mga pangasawa niya, pero nang makita ng Diyos na hindi mabuti na siya ay nag-iisa, ay nilalang niya si Eva na maging kanyang asawa mula sa kanyang tadyang. Sabagat kapag nakita ng Diyos na tayo ay karapat-dapat bigyan ng isang mabait at responsableng asawa, siya ay siyang magbibigay sa atin at mag-guide sa ating puso, sa ating isip,
para piliin kung sino ang tamang lalaki o tamang babae. Depende kung sumusunod tayo sa kanyang salita at sa kanyang kalooban, dahil kapag hindi natin siya sinusunod, maaaring tayo ay dumating sa punto ng ating buhay na nagdedesisyon tayo ng mali. At yung maling lalaki at maling babae ang iyong pakakasalan, at darating ang panahon na ito ay magiging panghabang buhay mong pagsisisihan sapagkat hindi ka nakinig at hindi mo sinangguni sa Panginoon ang iyong pagpili sa iyong magiging katuwang. So may mga lalaki, babae na nakikilala mo pero hindi mo naman talaga pinapansin dahil mapili ka. Naghahanap ka ng gwapo o maganda, o yung panlabas na anyo niya ay maganda, at yun ang para sa iyo, yung tamang lalaki o babae na akala mo ay binibigay ng Diyos sa iyo. May ganun kasi, kapatid kong minamahal, dahil mapili ka, ang nangyayari, hindi mo sinusunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at hindi mo sinaliksik ang katwiran ng Diyos sa buhay mo. Katulad ng sinasabi ng Matthew 6:33, ay mapupunta ka tuloy doon sa mali. So meron kasing mga drug addict na naghahanap din ng mga pangasawa pero hindi binigyan ng Diyos, o hindi bibigyan ng Diyos yon sa iyo, pero posible pa rin na makapag-asawa ka ng ganun kung hinahanap mo o di kaya siya ang pinili mo sa iyong sariling kagustuhan. Iba kasi yung lingkod ng Diyos sa hindi lingkod ng Diyos. Mapalad ka kung lingkod ng Diyos ang mapili mo dahil alam niya ang salita ng Diyos, may takot siya sa Diyos. At I'm sure na maging sa pagpapamilya ay kahit paano'y alam niya kung ano yung tamang responsibilidad o magiging obligasyon niya para itaguyod niya ang kanyang pamilya. So sa pag-aasawa, kapatid kong minamahal, kahit ano man yung katangian mong panlabas, pangit ka man o maganda, gwapo ka man o hindi, mataba ka man o ano man ang iyong built ng iyong katawan, ay iyon na yung katangian na pwede kang magkaroon ng kasintahan o asawa. Ang mabait na asawa, kapatid kong minamahal, ay yung tunay na may takot sa Diyos. Nagsasaliksik sa kanyang mga salita, mayroong kangay may puso na naglilingkod at patuloy na naghahanap na siya'y pagharian ng Diyos sa kanyang buhay. Hanapin mo yung godly husband. O ikaw naman, ay hanapin mo yung godly woman na namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos, na ang talino ay hindi makasanlibutan, kundi makalangit, marunong sa buhay at marunong ding mag-manage ng kanyang pamilya. At tandaan mo, yung isang godly husband or godly woman ay laging magiging, matagumpay, maligaya ang kanilang pagsasama, na bagamat alam natin na maging sa pagsasama, meron din kaunting hindi pagkakaunawaan, pero yun ang tinatawag na spices ng pagsasama. And I would like to repeat sa magitan ng mensahe ng podcast na ito, na hindi ka makakakita ng perfect husband. There is no perfect wife and perfect husband. There is only one perfect God na nasa gitna ng ating relasyon, ang ating Panginoong Kristo. At yung mga bagay nito ay ating tatalakayin sa mga susunod na serye ng ating pagpo-podcast na ating ibibigay sa bawat isang umaabang o sumusubaybay sa podcast na ito. Pero sa pagpapatuloy po natin, tandaan po natin na hindi ko mo matalino ang asawa mo ay galing na yun sa Panginoon. Meron mo kasing matalino, scholar pa nga sa eskwelahan o university na kanyang pinag-aralan, pero masasama naman ang mga gawain sa buhay, iba po yun. Hindi yung matalinong galing sa Diyos. Kung may matalinong galing sa Diyos, dapat alam niya na kapag masama o ikasasama, ay hindi niya dapat ginagawa kasi alam niya ang kalooban ng Diyos. Yun yung may unawa sa katwiran at yun yung matalinong klaseng sa buhay na mayroong takot sa Diyos, na alam niya ang tama at mali at alam niya yung bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Tungkol sa pagiging mabait, kasi sabi po ng banal na kasulatan, meron pong talata na translation ng mabait
at may verse na ang translation ay matalino or something like marurunong o pantas at may unawa. Parehas naman po tama lahat yan at magkakasing hulugan kasi synonymous po yan. Halimbawa, yung mabait na asawa ay galing po sa Panginoon pero sa ibang translation, ang matalinong asawa ay galing sa Panginoon. So sa pag-aasawa po, kapatid minamahal, iba po yung kabutihan na ikaw ay sumusunod ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Doon siya matalino kaya tinatawag siyang mabait. Pero kung walang unawa sa Biblia at walang unawa sa salita ng Diyos, maging ang pagbasa ng mga ganoong talata sa Biblia, ang isipin nila kapag hindi ka matalino, ay hindi ka galing sa Panginoon. Tanda po natin, hindi po ganun yun. Bagkat sa mundong ito, maraming di-Kristyano pero matatalino sila. Kaya ibig sabihin, ba noon ay galing na sila sa Panginoon? Siyempre hindi po. Kaya nga, merong matalino nga, hindi naman sumusunod sa mga pinag-uutos ng Diyos. Merong matatalino pero pinuno naman ng mga magnanakaw. Merong matatalino pero, nag-hack ng mga credit cards. So di kaya naman ay, nandaraya, nanggugulang. Merong matatalino pero hindi naman talaga sila yung talino nila ay hindi makalangit, kundi makamundo, makasanlibutan, masasama. Kaya kapatid kong minamahal, kung matatalino yun, dapat mabait yun. Pero ang talino nila ay hindi galing sa Diyos at hindi ayon sa salita ng Diyos, kung kaya nga hindi mabait yung mga ganong klase ng tao. Kaya hindi sila galing sa Panginoon. Kasi masama ang gawa nila, matalino lamang sila sa mga bagay na masasama, pero pagdating sa mga bagay na espiritual, ay wala silang alam. Ibig sabihin, hindi po sila galing sa Panginoon. Yung mga pag-uugali, yung kanilang pagkatao, na hindi nila natutunan o hindi mo makikita sa Biblia, na ang kanilang buhay ay, nakaugnay sa sinasabi o kalooban ng Diyos. Wala po silang pagkaunawa sa mga bagay o maging sa mga iniuutos ng Diyos tungkol sa dapat na maging gawi ng isang lingkod ng Diyos. Kapatid kong minamahal, may tao na sinasaktan ng asawa pero matalino yon. Sabi ko nga sa inyo kanina, scholar pa nga. Pero hindi ibig sabihin na galing siya sa Panginoon. Kapag sa Biblia, may karunungan ka at sinusunod mo ang salita ng Diyos sa buhay mo, nilalakaran mo ito, at ito yung nagsisilbing kangay, iyong kumot at unan. At tandaan mo, lagi ka nagdedebosyon at may takot sa Diyos na dinadala niya at itinuturo niya sa kanyang pamilya ang tungkol sa Diyos. Yun yung matalino na sinasabi. Kaya nga iba naman yung pantas sa sarili, na kapag pantas sa sarili, tinatawag na magaling sa sarili, nagmamarunong po yun. Gumagamit ng Biblia pero masasama naman yung ginagawa o labag na sa Biblia ang mga sinasabi at nagmamarunong pa pero wala namang unawa. Kaya hindi naman Kristiyano, okay na. Kaya nga mayroon ding mga lingkod ng Diyos na kahit na sila lingkod, pero hindi rin sila nagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ayun din po, kapatid kong minamahal, ay dapat nating tingnan at maging hingin natin sa Diyos na lawakan niya yung ating discernment o pangunawa upang makita po natin yung mga bagay na katulad nito. So sabi po ng Kawikaan, Kabanata 11, talata 14, bahay at mga kayamanan ang minamana sa mga magulang, ngunit ang mabait na asawa ay galing sa Panginoon. So nababasa diyan na ang bahay at kayamanan, kapatid yung minamahal, ay namamana sa mga magulang, ngunit mabait na asawa ay galing sa Panginoon. In contrary, kapatid yung minamahal, salungat kapag hindi mabait. Halimbawa, kapag naman talagang sobrang sama na ugali, nambubugbog, nananakit, bungangera at bungangero, o di kaya naman ay babaero, lasinggero, sugalero, lahat yata ng lero at lera ay nasa kanya. Ay mag-isip-isip po tayo. Sabi ng John 8:47, ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos
ang dahilan kung bakit hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Ulitin ko po, John 8:47. Ang sa Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos. Ang dahilan kung bakit hindi kayo nakikinig ay sapagkat hindi kayo sa Diyos. Kaya importante po, kapatid ko minamahal, na ating pong pakinggan kung ano nga ba ang sinasabi ng salita ng Diyos. At ito ay napakalagang maging gabay natin sa pagpili ng ating magiging asawa. So ang sa Diyos, sabi ng John 8:44, kayo'y sa inyong amang dyablo at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. So sa dalawang verse pong yan, sa John 8:47 and John 8:44, ibig pong sabihin ng Panginoong Hesus, may dalawang klase ng tao, isa sa Diyos at ang isa naman ay hindi sa Diyos, kundi sa diablo. Ibig sabihin ng taong mabait ay yun ay sa Diyos. At ang masamang tao ay sa diablo. Therefore, kapag mabait ang asawang galing sa Diyos, at kapag masama ang asawang galing sa diablo. So, yun po mga minamahal. Sa Diyos tayo maghumingi ng iyong magiging katuwang sa buhay. Humingi ka sa Diyos ng tulong, nagabayan ka, na loobin ng Diyos, na ang mapapangasawa mo ay yung ding ayon sa kalooban niya at hindi yung mga masama ang ugali, hindi pretender, kundi honest sa iyo at honest din sa Diyos. Pwede kang maghintay at may darating para sa iyo, kaya huwag kang magmadali. Meron dyan na maliligaw sa iyo, pero kilatisin mong mabuti kung may takot ba siya sa Diyos o wala. Siya ba ay, baka pagdating ng araw, siya pa magiging dahilan upang hadlang ang kanyan para pumunta sa simbahan, para magsimba, o di kaya naman para magbasa ng Biblia, tatawanan ka. So yun, mga bagay na katulad noon, ang ating talagang iluhod sa Diyos na hindi ka magkamali. Pwede ka rin namang humanap ng asawa, boyfriend o girlfriend. Kung may nakikita ka na may takot sa Diyos na gusto ka rin, iba kasi kapag gusto ka talaga dahil sa pagkatao mo kaysa doon sa pinilit mo lamang, kaya napilitan ka na magustuhan ka. O pinilit mo lamang din niya ang kanyang sarili, kaya napilitan siya na ibigin ka. Mataas ang compatibility level niyo kapag gusto ka nung taong minamahal mo, iniibig mo, or gusto niya maging ang ugali mo o pagkatao mo. Pero kung wala kang nakikita na gusto ka rin, maghintay ka. Kapag darating yun sa iyo, huwag kang magmadali. Kung magmamadali ka, nako kapatid ko minamahal, tinitiyak ko sa iyo, sesemplang ka. At yan ay pagsisisihan mo ng mahabang panahon. At tingnan mo ang iyong kapaligiran, maging sa mga kapatiran. Tingnan mo ang mga istorya nila, makinig ka sa mga kinukwento nila kung bakit ang ilan ay naging miserable ang buhay nila sa kanilang asawa sapagkat inuna nilang sundin yung gusto nila kaysa naman isangguni sa Diyos at sa kalooban ng Diyos ang mga bagay-bagay tungkol sa mga nais nila sa pag-aasawa. So pagmula sa Diyos, wala kang poproblemahin dahil hindi ka lulukuhin ng Diyos. At kung tayo ay pipili, ay posible na may palpa kasi. Kaya nga, ang mangyayari sa buhay mo kapag pumalpak ka, ito ay magiging dalahin mo habang panahon. Apektado pati mga anak mo. Kapag itong klase ng lalaking ito na hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iyong pinakasalan. Sabagkat bakit? Bakit hindi siya naging mabuting asawa? Nakita mo yung kanyang ugali. Nakita mo ngayon at naranasan mo ang kanyang tunay na kulay. Kaya nga kapag Diyos ang magbibigay o galing sa Diyos, kapatid ko minamahal, tiyak, kung hindi man perfecto yan, at least, kapatid ko minamahal, ito'y malapit o sabihin natin, ito yung para sa iyo na galing sa Diyos. Hindi man perfect sa pamantayan ng tao, like in physical appearance, hindi naman ganun kagwapo, or hindi naman ganun kaganda, at hindi ganun kayaman, tulad ng hinahanap ng iba. Kadalasan kasi, kapatid kong minamahal, ang basihan kasi sa atin ng paghahanap ng magiging lifetime partner natin ay yung may personality at yung very spiritual.
perfect na yon, galing sa Diyos para sa iyo. Pero kung minsan ang basis natin yung pera o di kaya naman yung security, na kapag ikaw ay nagpakasal sa isang lalaking may matatag na trabaho o di kaya may negosyo o mayaman, akala mo magiging masaya ka. Hindi mo alam, may mga internal problems pala yan, may mga ugali pala yan na hindi niya naman sinabi sa iyo. Kaya nga nangyari dahil inunahan mo ang Diyos sa mga decision mo sa buhay tungkol sa pag-aasawa. Ito na pala mo. Kaya nga sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 17, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuro ang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ayan ang palatandaan, kapatid kong minamahal. Makikilala ang taong galing sa Diyos dahil siya ay babae o lalaking may pananampalataya sa Diyos, naturuan sa gawang mabuti, sa aral, sa katwiran, maging sa kautusan ng Diyos. At ang pagkakaroon ng isang mabait na klase ng asawa, kapatid kong minamahal, biyaya yan ng Diyos. Hindi yan basta pinipili or hindi yan basta-basta na lang, para kang dart na to whom it may concern. Lalo na nagwo-worry ka, na medyo umaangat na ang level ng iyong edad. Lalo na pag nakikita mo, nainggit ka doon sa mga kaibigan mo, na may mga garden wedding, gaganda na kanilang mga wedding gown, gusto mong maranasan, ikaw din ay nagmamarcha papunta na altar, darating yun. Kung ikaw ay talagang ihingin mo sa Panginoon na bigyan ka ng tamang lalaki o tamang babae. Amen? Kung ikaw ay lalaki, gusto mong maranasan, ikaw ay nakasuit, naka-Amerikana ka, na magmamarcha ka, doon ka tatayo sa may altar, abang hinihintay mo na ibibigay sa iyo ng magulang ang babaeng iyong gustong pakasalan. Kaya, ang nangyayari, kapag hindi tayo sumangguni sa Panginoon, tayo ay nagsisisi. Sabagat yung kasal, kapatid kong minamahal, panghabang panahon yan. Yung pag-aasawa, panghabang panahon yan. Hindi yan kaning isusubo na kapag napasok ka, iluluwa mo. Sabi ng Kawikaan 18, talata 22, sino man lalaking nakasumpong na asawa ay nakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. Ibig sabihin, kapatid kong minamahal, ang lalaki man o babae na makatagpo ka ng asawa na galing sa Panginoon, ay mararanasan mo pati ang pagsama ng Diyos. Mararanasan mo pati ang pagkalinga ng Diyos. Gayon din naman ang sabi ng Kawikaan, Kabanata 31, talata 11, ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Ay bakit? Ikasama mo ang Diyos. Kapag ang Diyos ay kasama mo sa pagpili ng asawa at siya ang pumili para sa iyo, tanda mo kapatid, hindi ka lang niya ipipili ng iyong katuwang, kundi siya pa rin ang magiging katuwang niyo habang buhay ng inyong pagsasama. Kaya nga kapatid kong minamahal, dapat napakalaga na tayo ay sumasangguni sa Diyos. Now, kung dumarating ka naman sa punto ng iyong buhay, na ang iyong asawa ay lumabas talaga yung tunay na ugali, naandyan Hindi mo na pwedeng isuli, naandyan na. Kaya ang dapat mong gawin, kung ang naging asawa mo, kapatid kong minamahal, sometimes ay hindi talaga yun yung hiningi mo at nadiscover mo na malihim ang pagkatao niya. At saka mo nalaman na tunay na kulay ng pagkatao niya at ang mga ugali niyang nakatago na masasama, at kung gayon nga, ay hikayatin mo siya na makakilala siya sa Panginoon. Na kahit gaano pa kasama ang tao, kapatid kong minamahal, tandaan mo, pwede pa yung magbago. Huwag kang mawawala ng pag-asa, umasa ka na. It's just a matter of time na magbabago rin yan. Pero ang pinakamagandang advice talaga, sa umpisa pa lamang, dapat ang hanapin mo ay yung may takot sa Diyos at sumusunod sa mga utos ng Diyos, na walang sekreto sa pagkatao niya, like a very transparent person,
A very honest person na sa umpisa pa lamang tunay na kulay na agad niya makikita mo at makikilala mo siya sa personal man o maging sa social media, ganun siya. Lalo na kung hindi mo pa nakakausap pero nakikilala mo na siya dahil very transparent person siya at very honest person siya. At tandaan mo, hindi solusyon ang divorce. Hindi solusyon ang annulment. Sabagat kung maliban na lang na ikaw ay talagang papatayin o talagang sasaktan o di kaya naman ay inaabuso ka na masyado, ipanalangin mo sa Panginoon. At kung yun talaga ang solusyon at hindi mo na kaya, well, it is your decision. Patuloy ka pa rin na, gawin mo ang tama. Kung kinakailangan mong gawin, pagturuan siya ng leksyon, then go ahead. Pero kung matitiis mo at ipinapanalangin mo isang araw magbabago siya, then stay. Pero kung ito naman ay magiging sanhi, para naman talagang magkasakitan kayo, it's better to talk about it over. At humanap ka na isang marriage counselor na pwedeng mag-guide sa inyo, maging ng isang nakakaalam ng batas upang maging ang guide ninyo sa tamang proseso kung ano ang dapat mong gawin. Pero kapatid ko minamahal, ikaw na naghahanap na maging asawa, ikaw na nagbabalak na mag-aasawa, ikaw na nagpaplano na magpapakasal, think it over. Ikaw ba ay nasa kalooban ng Diyos? Ang salita pa ng Diyos ang siyang naging gabay mo sa pagsagot o pagpili. Na bago ka magpakasal, tandaan mo, dapat ang lalaki o babaeng iyong pakakasalan ay yun talagang galing sa Panginoon. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, Panginoon, marami pong salamat sa misahing aming napakinggan. Nawa o Diyos, para sa iyong anak na itong nakinig, kung siya man o lugad ay nasa panahon o lugad ng paghahanap, nananalangin ng kanyang magiging katuwang sa habang buhay at nais niya o lugad na magkaroon, o Diyos, ng lifetime partner, Panginoon. Panginoon, ituro mo sa kanya ang prinsipyo mo, ang kalooban mo, ayon sa iyong salita, upang hindi siya magkamali. Sabagat alam po namin, Panginoon, ang pag-aasawa ay habang buhay, na kapag siya ay nagkamali, tiyak na ito'y kanyang pagdurusahan ng habang panahon. Maraming salamat, Ama, at dalangin ko, Panginoon, sa bawat nakinig, sa bawat inabot ng misaheng ito, Diyos. Ano man ang kanyang kalagayan, pinataman siya, dalaga, o naghahanap ng mapapangasawa. Siya man ay may asawa na nagdaranas ng hirap sa kanyang asawa o nagsisisi sa kanyang pag-asawa. Hayaan mo, God, na ang misaheng ito ay maging gabay sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name I pray. Amen. Ibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya
noon dakila kang tapat sa dalangin ko. Ako'y inibig mo kahit ako ay ganito. Walang katapusan ng pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso mo. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa